Saan magsisimula ang impeachment? Anong komite? Ay, Committee on Justice ko. Vice Opo. chairman ako doon. Oo nga po, Vice Chairman kayo ng Committee on Justice. O ba't ako tinanggal? Para hindi ako makasali ron. Sinadya nila yon kahit illegal, para maging kasangkapan, para ipatawag ang opisina ng Vice President, investigation in aid of legislation. Pwede ba yon? Hindi pwede. Dito sa video na to, panigurado, mapupundi sa galit itong si Tambaloslos dahil iisa-isahin ho nitong si Congressman Rodante Marcoleta ang mga dahilan kung bakit siya tinanggal doon sa mga komite sa House of Representatives na kung saan vice chair siya at member siya. Kasi nga naman, pagka inumpisahan yung impeachment na yan kay Vice President Sara Duterte, kung nandyan itong si Congressman Rodante Marcoleta, makukwestiyon ang mga kapalpakan, ang mga kalokohang ginagawa nitong mga aso ni Tambaloslos. Kaya ang kanilang solusyon, sibakain itong si Kong Dante sa lahat ng committee na yan. Yun ho ang pinakaunang interview nitong si Congressman Rodante Marcoleta pagkatapos ho niyang mag-anunsyo kagabi na tatakbo siya ng pagkasenador sa 2025 midterm election. Napanood nyo na rin ho yung interview nitong si Kong Dante dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At itong si Doc Willie Ong nag-anunsyo na rin ho na tatakbo ng pagkasenador sa 2025 midterm election. Yan ho ang mga pag-uusapan natin dito sa video na to. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe lang ho. Sobrang saya na ho natin dito sa PH Update. At sa mga gustong sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video pagka meron ho tayong bagong upload. Sa mga bagong members sa PH Update, maraming salamat ho sa patuloy na pagsuporta. At talagang community ho natin dito ay napakatibay, no? Napaka-legit ho ng mga taga-suporta natin dito sa PH Update. Ayun na nga mga kababayan, umpisahan ho muna natin itong video nitong si Doc Willie Ong na kung saan inanunsyo na rin ho niya ang kanyang pagtakbo ng pagkasenador sa 2025 midterm election. Pakinggan ho natin to mga kababayan. Marami din ho kasing nanawagan dito kay Doc Willie Ong sa social media, no? Pasadaan mo lang muna natin na mabilisan. Siguro naramdaman nitong si Doc Willie Ong na yung mga taga-suporta niya nandyan pa rin. At tayo rin naman ho, kung tumakbo ho yan ng pagkasenador noong 2022, malamang sa malamang mananalo ho talaga yung si Doc Willie Ong. Kaso, nag-vice president ho siya. Suportahan ho natin yan noong 2022 kung sakaling tumakbo siya ng pagkasenador. Kasi yan, kung pera lang hong habol niyan. Kasi yan hong mama na yan, ang advokasya ho niyan, hindi lang ho sa harap ng camera. Hindi ho kagaya ng ibang mga politiko, pagka nagre-record ho ang video, doon lang ho ginagawa yung pagtulong sa mga kababayan natin. Yan ho, hindi pa ho vlogger yan. No, talagang nagbibigay na ho siya ng dekalidad na tulong medikal para doon sa ating mga kababayan na hindi afford na magpagamot sa mga doktor, makapunta sa mga hospital. Siya pa hong nagpupunta doon sa mga kababayan nating mahihirap. Kaya sa tingin ho natin kung sakaling mapunta sa Senado yan, yung kanyang advokasya na magkaroon ng dekalidad na tulong medikal ang pamahalaan para sa ating mga kababayang mahihirap. Sa tingin ho natin, may isa sa katuparan yan kung sakaling nandyan itong si Doc Willie Ong. Ipanalangin ho natin na bigyan pa ho ng mahabang buhay itong si Doc Willie Ong kasi ito ho kasi ang realidad Yung karamihan sa ating mga kababayang mahihirap umaasa sa mga payo nitong si Doc Willie Ong sa kanyang mga video. Hindi rin naman ho natin masisi para dun sa mga kababayan natin may pampa-check up, merong pagpunta sa pagdala sa hospital o sa emergency, wala akong problema sa kanila. Pero karamihan ho sa mga taga-kanayunan, mga nasa bundok, pinapanood lang ho nila at yung home remedy na ibinabahagi nitong si Doc Willie, yun lang ho ang sandigan nung marami sa mga mahihirap nating kababayan. Kaya palakpakan ho muna natin itong si Doc Willie Ong. Bago tayo pumunta dito kay Congressman Rodante Marcoleta, no? Pasadaan ho muna natin na mabilisan itong video na to ni Doc Willie Ong. Game. Kukwento ko na rin sa inyo, announce ko na rin naman, yung mga umabot sa dulo, magpa-file po ako for senator. I'll be filing for senator sa October 2, Wednesday. Okay, Nagawa ko ng papeles, na-notarize ko na. Si Doc Lisa, nasa airplane na ngayon. And na-miss ko na nga si Doc Lisa, kawawa naman.
Kawawa naman yung babaeng yun na pinakasalan niya ako. My God. So much suffering for her. Baka hindi ko mabawi this life yung mga utang ko sa kanya eh. Tama na. Race. Basta lalapag yung airplane. At siya magpa-file lang sa akin, pero ako tatakbo. Okay? Tatakbo tayo, papakita natin tunay ang Diyos. This time, we're gonna win it. Gagastusin natin, wala. 500,000 lang, wala. Walang pera, wala kahit kaninong taipan, huwag kayo magbigay kahit piso. Hindi ko kailangan. Okay? Hindi tayo magpapa-under kahit kanino. Pero, first miracle, I have to get well. Second miracle, mananalo tayo ng walang pera. Pag di nanalo, sorry. Pero I'll give it my best shot. I'll give it my best shot. Ito ang David versus Goliath talaga. Yung 500,000 ko, bakit 500,000? Siyempre, kailangan magbayad ng airplane. Kailangan magbayad ng hotel. Diba? Yun naman minimum. Ayun na nga mga kababayan, sa pag-aanunsyo na yan, itong si Doc Willie Ong, susuportahan niyo ho ba siya? Kasi napakaganda ho ng halimbawa na ipinapakita dito ni Doc Willie Ong. No? Hindi siya gagasta ng kasing laki ng gagastusin ng mga walang yang politiko ngayong mga panahon na to. Partida, hindi pa ho nag-uumpisa politika. Pero ang ginagawa hong pag-iikot nitong mga alipores ni Tambaluslos, nitong si Martin Romualdez, itong si Marcos Jr. sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, hindi naman ho milyon ang ginagastos ho nila dyan. Daang milyon, baka bilyon pa nga dyan, pangalang ho sa Cavite, di ba? 1 bilyon ang pinamigay nila na ayuda doon sa mga kababayan natin diyan sa Cavite. Hindi pa ho nag-uumpisa ang eleksyon. Nagpapakilala pa lang ho na pinapakita nitong si Tambaluslos. Ako ang pangalawang pinakamalakas dito sa administrasyon ni Marcos. Hindi si BP Sara Siya ho. Labanan natin yung mga bilyon. Lalabanan natin yung may mainstream. Lalabanan natin yung malakas sa mga surveys. Oh my God, the surveys. Kung alam nyo lang, tatahimik na lang ako. Tahimik na lang ako. Quiet. Huwag mo na sabihin. Alam ko na lahat ng pautot at kalokohan. My God. Listado ho, sa totoo lang. Quiet mo na. Relax. Ano ho yan, yung mga survey na yan, na kung saan nakikita nyo itong si Erwin Tulfo, itong si Ben Tulfo, itong si Abalos, yung si Revilla, yung mga yan. Lahat ho ng survey na yan, na kung saan nangunguna itong mga individual na to, huwag ho kayo basta-basta maniwala. Dahil lagi ho natin sinasabi dito, kargado ho yung mga yan. Kung kayang patahimikin nitong mga tambaluslos na to, ang isang SMNI, kung kaya ho nilang bilhin yung mga malalaking mainstream media, kung kaya ho nilang bilhin ang mga malalaking TV network, ano pa ho itong mga survey firm na to ang hindi nila kayang areglohin. Nakuha niyo ho ba yun mga kababayan? Tangere, SWS, naku po, ingat ho tayo. Dahil isa sa mga instrumento ng administrasyon na to, yung mga survey na yan, para ikondisyon ang utak ng ating mga kababayan, para piliin itong mga walang kwentang ilina-line up ho nila dito sa mga survey na to. Kung di ho tayo nagkakamali, ilan sa halos majority ho ata ng nasa senatorial lineup nitong si Marcos Jr. Pasok ho sa lahat ng senatorial survey na naglalabasan ngayong mga panahon na to. Majority ganun ho katindi. Wala man lamang pumasok doon sa mga doon sa mga maiinit ang pangalan pagdating sa politika. Si Tatay Digong, di ho nila pwedeng tanggalin yan kasi hindi na ho magiging credible ang survey na yan. Kumbaga yan ang isa sa mga kailangan nilang isama para maipakita na legit yung mga survey na naglalabasan na yan. Pero wala ho, rigged hulat ng na yan, ng yung mga na yan, yung mga survey na yan. Huwag tayo basta-basta maniwala, no? Pero pagka pumapasok na dyan yung mga kagaya nitong si Doc Willie Ong, malamang sa malamang inaayos na ng mga buhay nitong mga itong mga survey firm na to, ang kanilang mga buhay-buhay, no? Relax. At the right time. Relax. At the right time. At the right time. They will know. Mahirap.
Pero I'll do it the cleanest way. Hindi tayo connected kahit kanino. Hindi tayo admin, hindi tayo Duterte, hindi tayo opposition. Wala lang. Ako lang mag-isa. This is me. No one else. Me. Gagawa ho ng kasaysayan ito si Doc William. Ako, kalaban kayo. Yung tipong, ako, hindi ko wala akong kailangan. Papatunayan ko dito na hindi kailangan ng sandamukan na pera para maipanalo ang mga eleksyon. Kailangan lang ng malinis na puso. Kailangan lang ng solidong plataforma. Pagdating, isa lang ho, ang plataforma nito si Doc William. Makapaghatid ng dekalidad ng serbisyong medikal para sa ating mga kababayang mahihirap. Ma-educate ang bawat Pilipino pagdating sa usaping medikal. Yun lang ho. Napakalaking issue ho niyan kasi hindi uunlad ang isang bansa kung ang mga mamamayan puro patpatin at sakit. And God straight. If they help me, thank you. Pag hindi, thank you. Wala akong utang, wala akong hinihingi. Gusto ko ba tumulong? Why not? 'Di ba? Walang kapalit. Total, talo na naman ako eh. What have I got to lose? What have I got to lose? Sa mga hindi nakakaintindi, pagbigyan nyo na naman si Doc. Pagbibigyan natin si Doc, dosi ho yan. Ibigay nyo na kay Doc yung isa. Kasi sa tingin natin kung makakapasok sa Senado yan, kumbaga, yung pag-iisip niya independente. Hindi siya basta-basta mai-impluwensyahan, lalo na yung paglalabi ng ibang mga makasariling politiko dyan sa Senado o di naman ho kaya yung mga matataas na opisyal sa pamahalaan. Hindi ho nila basta-basta mababaluktot ang prinsipyo ng tao na yan. Lalo na pagka na-survive niya at alam natin masusurvive niya yung mga pinagdadaanan niya na yan. Sabay-sabay ho nating ipanalangin itong si Doc Willie Ong sa kanyang mga pinagdadaanan ngayong mga panahon na to. Tayo ay masaya. No? At sana makapasok siya sa survey, makita niya na gumanda ang kanyang mga numero, magpakita ho kayo ng suporta kasi makakadagdag ho sa kanyang kalakasan yun, no? Yung mababawasan yung stress. Pakita ho natin ang pagmamahal ng sambayan ng Pilipino dito kay Doc William. Ako gusto ko si Doc William. Hindi ko alam sa inyo. Ako, naniniwala ako na genuine ang puso nitong mama na to. Siguro pagdating doon sa ibang aspeto ng pagiging senador, pagdating kung kanya-kanyang specialty naman ho yan eh. Kunyari, Mart Villar, infrastruktura, dahil magaling ho yung mga bilyar, magtayo di ba? Magaling ho magtayo. Ito si Doc William, magaling sa ang tawag dito, magaling sa health. O yung Senator Bato sa law enforcement. O si Lito Lapid sa pelikula, sa pagtatago. Sabi ni Lito, nakita mo na naman ako, Pi. Ito mga kababayan, dumako na ho tayo dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Palakpakan muna natin ng isang beses pa itong si Doc William. Ito na ho, pinakaunang interview nitong si Kong Dante pagkatapos ho niyang mag-anunsyo. Game. Anyway, Kong, ito yung pinag-uusap-usapan at alam ko sa social media, ito po naman ay viral na rin. Pero gusto naming marinig mula po mismo sa inyo, ano ba talaga ang nangyari sa plenaryo? Gabi po yun eh. Nung mawalan, maubusan kayo ng hopya. Yung inalisan kayo ng mga committee position tsaka yung committee membership. Ano ba talaga nangyari? Bakit ho? Yung 5 komite. Nabigla na lamang kami. Kinabukasan Nagkagulatan ay inalis siya sa inyo mga committee ito. Kung kayo na nga po magkwento. Sa akin palagay din, ito ay planado. Planado. Tingnan mo, itong nagsimula na paglatag ng budget. Itong budget ng Vice President, di ba, sabi ko nga, kung susuriin ninyo, parang nag-iba yung patakaran. Biglaan eh. Sa mga nakakaraang mga panahon ay eto, wag na tayong lumayo. 2022, 2023, ganun pa rin naman yung patakaran. Walang masyado nang nagtatanong. Halos 13 minuto, 22 minutes. Nadidispose na yung Kasi yun ang tradisyon, Kong, ano? Yun ang tradisyon. Ngayon, pinapaliwanag ko nga sa kanila na
huwag nating bigla na lamang tatanggalin yung tradisyon sapagkat ito naman ang matagal na panahon nating inalagaan. Opo. Ngayon, ang minamatwid kasi ng mga kasama ko, kapag ang tradisyon kanya ay bumangga doon sa ating pananagutan at tungkulin na magtanong, Oho. hindi mo po pwede kanyang Umiro ng mangibabaw yung mangibabaw yung tradisyon. Opo, opo. Eh sabi ko, hindi naman ka ako dapat mag-away yung dalawa na yun eh. Correct. Ang totoo niyan, Jen, sa mga abogado, merong kaming subject na kung tawagin ay conflict of laws. Okay. Conflict of laws. Opo. Meron kasing pagkakataon na maaaring ipalagay ng bawat isa na maaaring maglaban ang dalawa o tatlo o higit pa Oho. na batas kung ang Mga pag-uusapan umiiral na batas. Opo. ay yung application nito. Kaya meron kami subject na kung tawagin ay conflict of laws. Para sa ganon, masanay ka. Opo. Huwag mong paglabanin yung dalawang konsepto o tatlong konsepto. So dapat Hanggat maaari, ay gamitin mo sa paraan na ito'y nagamit mo ng sabay-sabay na hindi nagkalaban-laban. Walang kontradiksyon. Ika nga. Wala. Opo, Ang tawag namin doon ay harmonization. Sabi ko, hindi naman ibig sabihin kapag pinaraan mo yung tradisyon, ay hindi mo na sinasabing hindi accountable ang isang opisina. Yung accountability, iba yun kesa dun sa sinasabi nating tradisyon. Opo. Paano natin i-harmonize? O sige, ganito yan. Yung budget nilatag. Pagkalatag nun, sa magitan ng tradisyon, tinignan natin, nakita natin yung kahalagahan, binasa ng... merong presentation kasi. Opo. Merong magpo-propose ngayon. Kamukha nung nangyari. Based on the time-honored tradition, I move to terminate the office, the budget of the office of the Vice President. Palaging ganon. Ganun ho talaga eh. Yun ang mga accountability, iba naman ang ibig sabihin nun. Pagka yung budget na yun na nailatag at nagamit na, at merong nakita na may konting sablay, o merong requirements na hindi natupad, o may mga dokumentong hindi mo na isumite, hahabulin ka ng accountability. Opo, kasi Kaya nga habulin ka ng COA eh. Kaya nga po, tingnan ninyo, ito po madali ka akong intindihin. Kaya merong nag-issue ng notice of disallowance. Oho. Yun ay katibayan na ang opisina ng Vice President o kahit anumang opisina hindi makaiiwas doon sa accountability. Pananagutan yun eh. Pananagutan niya po yun. Tama. Napakahusay ho talaga nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Kung ikukumpara ho natin ang level nitong mama na to doon sa mga kasama niya dyan sa House of Representatives, marami ho kasing mga wannabe dyan. Yung tipong pagka nagsalita sila, kala mong gagaling, kagaya nitong si Luistro, di ba? Nung binabanatan niya itong si Vice President Sara Duterte, kesyo kailangan daw malaman ng sambayan ng Pilipino kung saan ginagasta ni VP Sara yung pondong hinihingi niya. Pinapaliwanag naman yan eh, yung pondo na nagkaroon ng notice of disallowance. Hindi pa nga nakakasagot itong si VP eh. Paano ho nila itatanong? Paano sasabihin ng COA, maging ang COA, ay wala pa ho silang natatanggap na sagot dito kay VP Sara. Nagkainitan ho sila noon itong si Kong Dante at itong si Luistro. Naman. Kaya nga, mag-i-explain siya, magpapaliwanag. Lamang dahil kay issue lang. Eh meron naman siya kakong period para sumagot sapagkat ang itinatadhanaan ng procedure ng COA ay binibigyan ka ng 6 na buwan para sumagot. Natural, hindi naman niya gusto magmadali sapagkat gusto niyang masinop siguro pati yung paraan ng pagsagot, pati yung extent ng explanation gusto niya sigurong ayusin mabuti. Bakit ako magmamadali kung tutuusin? Meron akong 6 na buwan para sa ganun ay ayusin ko yung pagsagot. Lahat ng kakailanganin ay iisa-isain ko para sa ganun.
walang magkaroon ng duda sa aking isasubmit na paliwanag. Sa makatwid, kung mo ibinigay sa kanya yon Agosto 2024, meron siya hanggang Pebrero 2025. Nabibigay lang. Oh. Yun ang tinatanong ko. Bakit kayo pa ang gusto magtanong? Hindi pa nga siya nakakapag-submit. Yun. Kung ang COA nga naghihintay pa Yun, ganun po yung proseso. Sabi niya, Ma'am Vice President, nag-i-issue po kami ng Notice of Disallowance po sa inyo. Yan. Sang-ayon po sa patakaran, ganito po ang ganito. Kaya hihintayin po namin ang inyong paliwanag. Di kayo meron kaming power of the force. Sino ba nagsasabi na wala sa atin ang power of the force? Wala nga Ang nagsabi ko na nung bumanat doon, si Luis Tro. Ang sinasabi natin, may panahon para mag-account ang bawat isang departamento na na-issuehan ng ganong klaseng kautusan. Sa pagsasalita nila kasi, parang nakagawa na ng krimen ng Vice President, yun ang mahirap Parang convicted na nga raw po. Pag tinatanong mo naman, naintindihan niyo ba yung nature ng Notice of Disallowance? Akala naintindihan daw nila. Kung naintindihan mo, walang krimen dyan. Magpapaliwanag siya. Kaya nga notice ko, di ba? Notice. Notice yan. It is a formal notice for the office of the Vice President to make an account. May tinanong pa kayo. Alin bang departamento walang notice of disallowance? Kaya nga. Ngayon, doon sa unang tanong ninyo, hindi ka ba nabigla? Hindi ako nabibigla kasi kung tutuntunin mo, talagang nagmimina sila ng kahit anong may babato nila sa Vice President. Hindi ho yan maitatago. Yung ginagawa nitong si Tambaloslos at ng kanyang mga tuta dyan sa House of Representatives, basang-basa ho sila ng sambayan ng Pilipino. Yun ho ang ating sigurado. Tamang panahon, akala nila pag nakakalap na sila ng ganito, magpapile ng impeachment. Saan magsisimula ang impeachment? Anong komite? Committee on Justice ko. Vice Chairman ako doon. Oo nga po, Vice Chairman kayo ng Committee on Justice. Ba't ako tinanggal? Para hindi ako makasali ron. Yun ang alam nila, di ba? So yun pala. Ngayon, alam ko rin naman ang panahon kung kailan tinatanggal yung Ngayon, alam nyo na ho ang dahilan kung bakit tinanggal itong si Kong Dante dyan sa Justice. Vice Chair ho siya dyan. Dahil kung sakaling lumipad ang impeachment na yan at siya ang Vice Chair dyan sa Committee on Justice, naku po, mayayari kayo dyan kay Kong Dante. Ayos! Yung mga detalye yan, hindi ho lumalabas sa sa media. Lumalabas kaso hindi ho talaga na pag-uusapan ng babaran kagaya nitong mga ginagawa natin dito. Hindi for example, sinabi ng mainstream mo tinanggal itong si Marcoleta sa mga committee chairmanship niya, membership niya. Hindi naman ho alam kung alin sa mga committee na yon. Isa ho pala yung Committee on Justice. Ngayon yung committee na yon, doon isusumite yung impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte. Wala na ho siya doon. Wala nang mag-scrutinize dyan sa complaint na yan. Kung meron nga bang sustansya yan, meron hong, kasi i-check muna yan kung merong substance o merong sapat yung mga grounds para sa impeachment na yan laban dito kay Vice President Sara Duterte. mga nasa majority, pagka matatapos magbe-break, kaya inipon nilang lahat yun. Di ba? Basang-basa ko. Di ba nag-object ako dun sa prangkisa sa panukalang batas na yung prangkisa ng Davao Light. Sa Davao, tama. Sasagpangin niya, aagawin niya yung prangkisa ng Nordeco. Nag-object ako doon. Medyo lumaban yung author. Sabi niya, with all due respect, Mr. Chair, this issue has been extensively discussed in several meetings of this committee. With all due respect to Congressman Marcoleta, I think this is the only first day that he attended our hearing.
Hindi naman nakidiwa. Ngayon lang, noong araw niya, bigla kayong Oo. nagtanong. Oo. O sabi ko, I may not have attended all the meetings, Tama. but I have read all your minutes. Binasa niyo naman lahat ng minutes. How many Abogado yan eh. Hindi naman pupunta yan na hindi niya alam kung ano pinag-uusapan. Hindi naman basta-basta makikipagsagpangan niyang si Kong Dante kung walang balang mga mabibigat na bala yan, di ba? times was the word competition mentioned in the law? Epira. O, hindi naman niya masagot. O, ako na nagsabi. 11 times. Competition, 11 times. Oh. What about the phrase anti-competitive? Ilang beses? Hindi naman niya alam eh. 10 times. Anong ibig nating sabihin, Mr. Chair? This law is about competition. Eh meron na ngang nagsiservice dyan sa franchise area na ibibigay mo na naman dyan sa Aboitiz. Kakainin pa. O edi pinatay niya yan. Kapag napatay niya yung kalaban niya, nag-iisa na siya. So eventually, kahit namura ngayon, ang sinasabi niya mong presyo ng kuryente niya, itataas niya rin dahil Ito, para maintindihan lang ng mga kababayan natin, ilalalatag ho dito ni Kong Dante Marcoleta ang napakaraming dahilan kung bakit tinanggal siya dyan sa mga komite na yan. At yung mga dahilan na linalatag niya dito, hindi naman ho para sa politika ng kung sino man. Ito itong mga binabanggit niya dito, yun yung tama. Yun yung dapat ginagawa ng isang nasa matinong kaisipan na government official. Yun hubang pagtayo niya dyan sa issue ng kuryente, para kanino? Para sa mga politiko ho ba yan? Para sa kanya ho ba yan? Hindi. Para sa mga kumukonsumo ng kuryente, para sa mga consumer. Hindi naman ho para kung sino lang. Yung ginagawa ho nitong mga aso ni Tambaluslos dyan sa House of Representatives, para kanino? Para sa sambayan ng Pilipino ba? Hindi! Para ho yun doon sa Diyos nila na gustong maging presidente sa 2028 presidential election. Nakita niyo yung kaibahan ng dalawa, di ba? Kay Kong Dante, mga pinaglalaban, para doon sa mga ordinaryong Pilipino, para doon sa mga mahirap at para kung ano yung tama. Etong mga aso ni Tambaluslos, ang kanilang pinaglalaban para masira itong si BP para bumango ang kanilang amo. Night and day ang difference, di ba? Talagang ibang-iba ho eh. Para sa tao, para kay Tamba. Ngayon, kung susuportahan nyo yung mga ini-endorso ni Tambaluslos na yan, kung anong ginagawa ng mga aso ni Tamba dyan sa House, yun ho ang gagawin ng mga individual na i-endorso nitong si Tambaluslos na pagkasenador sa 2025 midterm election. Kaya mag-ingat ho kayo. wala nang mag-o-offer dyan. So, hindi siya kako consistent sa batas. Dinobjekan ko yun. Pangalawa, sabi ko, kaya naman nagkukunwari siyang mababa ngayon sapagkat nakakakuha siya ng mas marami sa capacity ng Agus Pulangi Hydroelectric Plant. Namurang-mura. Hydro yun eh. Kaya naman siya nakakakuha ng ganyang karami sapagkat yung head ng PISAM na namamatnubay sa Agus Pulangi ay dating tao ng Aboitiz. Naku po. Hindi ba natin titingnan lahat yan? Doon sa isang meeting naman. Akalain mo naman kako, paano napunta naman sa committee ng good government? Committee ng good government, kuryente yung pinag-uusapan. Kasi gusto naman tanggalin yung management contract ng Samselco. Sabi ko, pag inalis nyo yung management contract ng electric cooperative ng Zamboanga City Electric Cooperative, walang iniwan yan sa pasyente na intubated. Kayo na nagsabi naka-hospital yan. Na-intubated nga, hindi na nga makahinga Tatanggalin mo pa yung ventilator. Anong mangyayari dyan? Patay, huy. O di patay. Anong mangyayari ka ako sa mga residente ng Zamboanga? O yun. Kausap siya. Tanggalin na kaya sa Committee on Energy. Vice Chair na naman ako doon. Sa mga tweet, Nelson, ang aking sinasabi, pag ako nag-advocate ako ng tama, nagagalit sila. Yan. Pag sinabi ko yung tradisyon, igalang po natin
sapagkat hindi naman po niya tinatakpan ang accountability. Ang pinararaan lang po niya yung paggalang at tiwala na palagi nating ibinibigay sa kapwa co-equal, coordinate branch of government. Ay, nung makapagsalita nga ako sa sabi ko, ano ba akong... Pagbalik ko ng Iloilo, may tumawag sa akin, pwede po mag-phone pats. Kahit na ako wala ng boses Namamaos na kayo nung araw na yun. Tsaka naririnig nyo yung ubo ko Oho. Wala pa namang hopya doon. Hindi kayo nakakain yata ng hopi. Oho. Sabi ko, alam mo kako, kung itong mga kasama kong ito, kahit bagito, pagpapasensyahan ko na ito Opo. Kung hindi sila abogado Kasi maring hindi nila naiintindihan yung kaugnayan ng mga sinasabi ko doon sa subject matter. Pero yung iba mga abogado at abogado talaga, oo. Kaya po nakalulungkot. Akalain mong iuugnay niya yung accountability doon sa tradisyon? Hindi po Napakasimpleng subject po ng conflict of laws. Kung kayo po ay abogado, alam niyo ang aking gusto sabihin. Pararaanin ang bawat isa na hindi sila naglalaban-laban, ngunit makukuha mo pa rin Pareho. Yung ang accountability. implementation na nakalatag sa ating mga patakaran. Huwag na nating palabuin kako ito. Napakasimple nito. Nakalulungkot, bakit hindi? Na alam ko naiintindihan Oho. Pero pinipilit na baluktutin sapagkat gusto nilang makahanap ng mga bagay-bagay na magagamit nila para sa kanilang niluluto na impeachment. Yung Pinoint out ko rin yung tumayo sa privilege speech, di ba? Opo. Ayan naman ako yung tuntunin natin. Kung ayaw nyo sundin ang tuntunin natin, itapon na lang natin. Walang tatayo na magdi-deliver ng privilege speech. Habang merong isang pending na bill na may kaugnay na subject matter. Simpleng-simple yun. Bakit nila pinatayo? Pagkatapos niyang tumayo, di man lang nila napansin na mali pa lang ginawa, ni-repair pa sa Committee on Rules. Mapinag-uusapan ngayon. Yung Committee on Rules, kaya ang katawagan ay Committee on Rules. Dako, kabisadong Sila mo ang dapat ng rules. kumakatawan sa tuntunin at patakaran ng buong institusyon. Oo. Makapangyarihan ang committee ito. Lahat ng committee namin ay hindi pwedeng gumalaw ng walang atas na manggagaling sa committee ito. Kaya marami sila Opo. So, ang pinaka-chairman ng Committee on Rules, yung majority leader. Yung majority leader, meron siyang halos 10 deputy majority leader. At meron na naman siyang halos 10 assistant majority leader. Oho. Wala man lang nakaisip. Mr. Majority Leader, mali po yata Kung yun. may bali ata sa pangyayari ito. Ganun ba? Oho. Halimbawa, nahalata. Pwede namang mahalata So, sige. Huwag nyo nang i-repair sa rules. I-direct nyo na sa appropriations kasi kaparehong subject matter naman Ayun. O baka sakaling okay na sa akin yun. Kasi nagkamali ang tao. Tao lang Totoo po yun. Pero hindi. Sinadya nila yon kahit illegal para maging kasangkapan para ipatawag ang opisina ng Vice President investigation in aid of legislation. Pwede ba yun? Hindi pwede. Nung marinig na naman nila yung sinasabi ko, tanggalin sa good government. Ngayon, sinama na yung public accounts. Kasi, Vice Chairman din ako opo. sabi ko, lahat mag-a-account naman Tanggalin sa public account. Ha? Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video sa pinakaunang interview nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Pagkatapos ho ng kanyang pag-aanunsyo na siya ay tatakbo ng pagkasenador sa 2025 midterm election. Masaya ho tayo sa ating mga naririnig ngayong mga panahon na to, sa kanyang mga paliwanag, sa
kung paano tanggapin ng ating mga kababayan itong mga sinasabi na to ni Kong Dante. Masaya ho tayo na nakikita yung feedback ng ating mga kababayan. At hindi lang ho itong si Kong Dante, yung si Doc Willie, akin lang ho yun. Nasa sa inyo kung susuportahan nyo. Pero ako gusto ko si Doc Willie, good sa atin yan. Yan nga mga kababayan, kung di nyo po napanood itong video na to, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.